Alam niyo ho ba yung feeling na matutulog na lang kayo, kinikilig pa kayo? Namit na ho kasi natin ang ating, isa sa mga senatorial candidate natin, number 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. No, kasi yung mga kababayan nung 2022 pa, yung mga datihan na dito, alam ho na talagang kinampanya na ho natin itong si Kong Marcoleta, no? Nung unang pagtakbo pa lang niya ng pagka-senador noong 2022. At tayo ay natutuwa na talagang diniin niya na wala nang atrasan itong pagtakbo niya na 'to. At yung, sa tingin natin, yung nangyaring rally kahapon, ano yun, kung merong, insect repellent, yun, puwede nating ituring na ano, dayaan repellent yun, eh. Yung mga nagbabalak mandaya, sa, 2025 midterm election, mag-isip-isip ho kayo, mag-isip-isip ho kayo. Yung mga DDS na hindi kasapi ng INC. Napakadami ho niyan lalo na dito sa Luzon at Mindanao. No, napakarami hong taga-suporta ni Tatay Digong. Hindi pa ho kasali yung mga KOJC member, yung mga kababayan ho nating OFW. At lalong-lalo na yung napakalaking bilang nitong mga kababayan nating INC. Pagka ho yan pinagsama-sama, pagka natalo pa ho itong si Congressman Rodante Marcoleta, hindi na ho natin malaman kung ano nang nangyayari talaga. Kaya yung nangyari kahapon, ano yun? Dayaan repellent yun. Para yung mga nag-iisip na gusto nilang dayain itong election na to, mag-isip-isip kayo. Nakita nyo naman, talagang porpis yan. Pagka nagkataon, merong gumalaw at gumawa ng kabalbalan sa susunod na election. Naku, maghahalo ho ang balat si Tinalupan. At para doon sa mga kasama natin dito sa PH Update na sinasabi na kung sakaling matalo itong si Kong Dante, talagang guguluhin na nila usapan. Relax lang kayo. Merong tagubilin. Ayan. Merong tagubilin itong si Congressman Rodante Marcoleta sa inyo. Kasi marami yung nagsasabi sa comment section, pagkayang si Kong Dante, natalo pa yan dito sa election na to, lalo na yung mga kababayan ho nating OFW. Sinasabi nila, pag natalo yan, naku, guguluhin na namin ang usapan. Meron hong mensahe si Kong Dante sa inyo. Ayun na nga mga kababayan, pero bago ho ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, gusto ho natin pasalamatan itong si Ma'am Cathy B. Hindi ho niya tayo iniwan kahapon. Mula nung pagdating ho natin dyan sa Manila Hotel, talagang inantabayanan ho niya tayo doon sa mga pinakilala ho niya tayo dito kay Senator Jimmy Bondoc, dito kay Senator Marcoleta. Nakita din ho natin itong si Senator Bato de la Rosa. Kaso napakabilis niya, para siyang ipuy-ipuy. Pagdaan niya, ganun lang siya. Hindi na ho tayo nakapagpa-picture sa kanya. No? Pero itong si Attorney Jimmy, meron ho tayong retrato dyan at i-upload ho natin mamaya, siguro mamayang hapon. Ayun na nga, hindi ho natin nagawa ng reaction video kahapon itong kay Kong Dante na to, ito kanyang talumpati dyan sa nangyaring peace rally ng mga kababayan nating INC dyan sa Quirino Grandstand kahapon. Pero bago ho yan mga kababayan, itong napakainit at talaga namang lumalagablab na balita. Yung pagbaba sa pwesto, hindi bumaba sa pwesto yan. Kasi yung mga kababayan natin, ngayong mga panahon na to, nagtatanong na din dito sa administrasyon na to, bakit puro kayo ayuda? At isa sa mga dumidepensa sa ayuda, wag ho natin kalimutan yang si Eli Saldico. Isa ho sa mga bumira kay VP Sara dyan sa Committee on Appropriation noong nagdaang taon, nung pinag-uusapan ng budget ng Office of the Vice President. Walang iba kung hindi ang Eli Saldico na yan na gustong maging santo. Isa ho yan sa pag-uusapan natin. Ito ho, umpisa na ho natin ang ating talakayan. Ito ho mga kababayan, hindi ho yan hindi ho yan bitiw. Sinibak ho talaga yan. Siguro baka nasilipan, no? Nasilipan niyang si Elizalde ko, yung ano niya, yung mga listahan niya, merong falsifikado, kaya papahamak tayo dito. O di naman ho kaya, para doon sa mga congressman na dikit ng dikit dito kay Tamba, ganyan din ho sasapitin nyo. Pagka wala na kayong silbi, napakinabangan na kayo ni Tambaluslos, sisibakin na kayo. O di naman ho kaya, madami ho kasing ano dyan Madami hong posibleng nangyari dyan sa pagkakasibak na yan netong si Elizalde ko. O di naman ho kaya, busog na ho yung mga yan, kaya kahit nasibakin na yung si Elizalde ko,
Kumbaga, approve na yan, okay na ika nga. Tsaka ano pa naman, ano sibak-sibak? Patapos na termino niyan eh. Di ba? Ang papalitata sa kanya, diyan sa ako Bicol, yan si Garbin. Anong sibak-sibak? Wala na yan. Ilang buwan na lang, 3 buwan. Ha? Sa loob ng mahigit 3 taon, naggasik ng lagim yung punggok na yan. Tapos, ngayong 3 buwan na lang yung sobra sa 3 buwan na lang tong 19 Congress, sisibakan niya. Ano to, lokohan? Wag ho tayong ano dito, wag ho tayo. Nasa sa inyo ho yun kung anong papaniwalaan nyo dyan sa mga kumakalat na balita ngayon, dyan sa pagkakasibak na yan, nitong si Eli Saldico. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin to. Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang siya sa mga dumipensa sa pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, idineklara ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon ng chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang posisyon ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. The chair hears no objection. Said motion is carried. Nako. Si Ko ang isa sa mga dumipensa sa AKAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa pinal na bersyon ng 2025 National Budget. Ayon naman kay Ko, health reasons daw ang dahilan ng Anong health reason? Sabihin mo karma. Sa dami ng kabalbal na ginawa nyo, kayong mga magkakaibigan dyan sa House of Representatives, sa tingin ko meron nang humahabol sa'yo, Saldico. Kaya kung ako sa'yo, magpakabait ka na. Magpakabait ka na. bitiw niya sa pwesto. Dagdag pa niya, palagi siyang nagsisilbi para sa mayorya. Hindi naman napag-usapan sa sesyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga ito nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. Ang tiniyak ni Romualdez, tuloy ang kanilang investigasyon sa smuggling at hoarding ng ilang agricultural products, pagpapababa ng singil sa Naku, paano ba yan? Paano ba yan, Speaker? Ang pinag-uusapan nyo na yan sa bigas, hindi mabenta sa sa taong bayan. Wala nga kumo-cover na mga mainstream media, no? Walang controversial na personalities ang dumadalo diyan sa mga hearing nyo. Doon daw sa Quinta Committee. Yan. Wala ko kasing wala akong mga controversial topic, walang EJK, walang DDS, walang ganun eh. Kaya paano ba yan? Ang gusto lang naman itong si Tambay makapagpabida, mapakita sa ating mga kababayan na nandito ang House of Representatives, tumutulong sa ating mga kababayan para pababain ng presyo ng bigas o yung mga pangunahing bilhin. Ang problema dito, yung nung pinag-usapan niyang smuggling diyan sa House of Representatives, nung nabanggit na yung mga kaibigan, ng mga kamag-anak niyo sa Malacanang, biglang tumigil ang hearing. Ngayon pinag-uusapan niyo paano mapapababa yung presyo ng mga pamunahing bilihin. Nung natutumbok na ng komite kung sino yung mga smuggler, biglang napatigil. Anak ng toko. kuryente, pondo ng PhilHealth at umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Na mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Naku. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Tungkol naman sa peace rally na ikinasa ng Iglesia ni Cristo, suportado yan ng ilang mambabatas. Lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. So mabuhay po ang INC. Nirerespeto naman daw ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang peace rally ng INC. Pero sa tingin niya, layo nitong protektahan si VP Sara. Baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte. Ang problema ko dito mga kababayan, lagi nilang binibida yung accountability ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang naging
kumbaga, yung pinanggalingan ng mga reklamo o yung mga grounds nila para sa impeachment, yung ano, 'di ba, yung confidential fund. Kung gayon pala, pati yung confidential fund itong si Marcos Jr., umpisahan nyo ng halughugin yan. Halughugin nyo na lahat ng ahensya ng pamahalaan na merong confidential fund para pantay-pantay. At wag ko kayong mag-alala para dito kay Franz Castro. Huwag kayong mag-alala. Yung peace rally na yon, ano pa lang yon, patikim pa lang yon. No, kung sakaling ituloy-tuloy nyo yung mga kabalbalan at yung mga panggigipit nyo, yung ginagawa nyong kabalbalan dyan sa House of Representatives, sa tingin ho natin mga kababayan, sa mga susunod na panahon, hindi na lang ho yung ating mga kababayang INC ang mag-oorganisa ng mga ganong klase, ganong kalalaking pagkilos sa mga susunod na panahon. At yung mga gustong mandaya sa 2025 midterm election, mag-isip-isip po kayo. Mga kababayan nating OFW, talaga hong pinagkakaguluhan niyang si Kong Dante, yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin nyo, pag pinag-uusapan natin, biglang lumalabas sa screen. Number 38 sa Balota, Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Ayan, si Atty. Jamie Bondoc, nakita din natin kahapon, napakabait. Mabait at napakasimple lang ho. Walang ka-ere-ere, walang kayabang-yabang, no. Napaka-humble ho, no. Tuloy natin. Tulukuyang nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Na-verify na raw ang mga ito pero hinihintay pa kung meron ngang ika-4 na reklamo at saka palang dadalhin ng mga ito sa opisina ng Speaker. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Grabe, no? Dami hong trolls ngayong mga panahon na to. Talagang double time ho itong administrasyon na to. Talagang pinapasyalan pa ho natin. Pinapasyalan pa ho nila yung ating mga post para makapag-comment. And welcome ho kayo. Welcome ho kayo sa dito sa PH update, no. Maraming salamat ho para doon sa mga binabayaran nitong administrasyon na to para banatan yung mga taga-suporta ng mga kandidato ni Tatay Digong. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito sa talumpati nitong si Congressman Rodante Marcoleta kahapon dyan sa Quirino Grandstand. Pakinggan ho natin to, makinig. Grabe, dami hong tao, grabe. Para doon sa mga nagsasabi na hakot daw yung mga yan, binayaran. Mag-hinay-hinay ho kayo sa mga binibintang nyo kasi tayo ho, nakita ho natin first hand yung mga kaganapan dyan. Yung mga nagpupunta ho dyan, kasi makikita nyo naman ho mga kababayan, kung, diba, kung yung mga hakot, yung mga nandyan ho mga kababayan, ang gaganda ng kutis, mayayaman ho. No? Yung tipong may kaya. Ay mga nakakariwas sa buhay, ika nga nitong si Kong Dante. Yung mga miyembro nila, talagang pagka sinabing labas, lumalabas ho sila. Marami pa daw hindi mga sumama Kumbaga yung mga nagtatrabaho, hindi pwedeng ipaliban yung trabaho, magpaliban sa trabaho. Madami pa daw ho yung mga yon. Madami pa yon pero yung dumalo ho talagang sarado na nga ho yung mga karsada kasi punong-puno na ho mga kababayan at hindi pa ho yun. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan nagkaroon din ng kumbaga sabayang peace rally, napakarami din hong dumalo. Kaya yan, tawag ho natin dyan, daya repellent. Kasi yung mga nagbabalak mandaya, galing-galingan nyo, dahil tinitignan kayo ng sambayan ng Pilipino. Ito na ho, si Congressman Rodante Marcoleta. Sayang lang, no, hindi ho tayo nagkaroon ng polo shirt na ganyan. Wala, okay. Ubus na ho ata Ito, game. Paano ba yan, Paano ba yan? Para doon sa mga taga-suporta ni Kong Dante na talagang pagka nagko-comment sila diyan, pagka yan na daya talagang guguluhin namin usapan. Yan. Para doon sa mga kababayan natin na talagang kinakampanya itong si Kong Dante.
Kausapin nyo po yung mga kamag-anak nyong hindi pa kilala itong si Congressman Rodante Marcoleta. Yung mga kilala at kumbinsido niya, kumbinsido na iboboto itong si Kong Dante, wag na kayo magpaghuntahan sa mga yan. Isama nyo na lang at talagang mangumbinsi pa kayo ng 10 mga individual para ipakilala itong si Congressman Rodante Marcoleta. Para kumbaga done deal na talaga yung election na yan. Para talagang mapanalo na natin siya, no, itong si Congressman Rodante Marcoleta. At hindi lang ho yan, siyempre, maging yung mga mga kandidato natin, itong sino ba? Ito si Sir Philip. Basta lahat ng kandidato ni Tatay Digong, wala na ho tayong sinuhin dyan. Si Pastor Apollo Kibuloy, basta sinusuportahan ho ni Tatay Digong, tayo ho dito sa PH Update, sa mga datihan na dito, basta sinusuportahan ni Tatay Digong, wala na hong maraming cheche bureche. Nung huling eleksyon na binalaan na kayo ni Tatay Digong, binalaan niya na tayo. Nabangag yan, kargado yan, may bagahe yan, huwag niyong iboto, binoto, anong nangyari? Diba? Nagkagulo Pilipinas. Ngayon, kaguluhan nung nangyayari na to. Kawalan ng trabaho, kriminalidad, droga, walang konkretong direksyon ng ating bansa. Kaguluhan ho yan. Wala hong idinulot ang pagsuway natin kay Tatay Digong kung hindi kahirapan. Talagang ang epekto nung pagsuway natin kay Tatay Digong, sa tingin ho natin, sa susunod na 2 administrasyon, ramdam pa rin ho natin yung mga kapalpakan na ginawa nitong si Marcos Jr. Ito, pakinggan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Totoo yan mga kababayan, sang-ayon ho tayo yun. Pagka talaga nag-aaway-away sa pamahalaan, kawawa yung sambayan ng Pilipino. Kagaya na lamang nangyayari ngayon. Paano ba naman? Paano ba naman hindi mag-aaway-away? Itong mga Duterte, gusto lang naman ho nila mabigyan ng dekalidad na serbisyo ang ating mga kababayan. Itong administrasyon na to, hindi mo natin malaman kung anong gusto nilang ibigay. Baka iniisip lang nila kung anong pwede nilang makuha. Hindi ho yung maitutulong natin sa sambayan ng Pilipino. Ang iniisip ho nila kung ano ba makukuha natin dito sa gobyerno. Benta tayo ginto. Impeach natin si Sara para wala nang kalaban si Tamba. Impeach natin si Sara. Diba? Para tuloy-tuloy yung pangunguha ng ginto. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo
na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyon piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit, meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito, 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Nako, yan ang nga po sinasabi Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang 1 kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang 1 piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun po ang bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang 1 piraso. 1,000 pesos ang 1 kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig.
Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Hindi pa ako inaabang ko talaga dito yung hopya eh. Yung hopya, yung mga aagaw ng hopya. Meron tayong kahapon yung dinalhan natin si Kong Dante kasi puro hopya yung pinag-uusapan niya. Cheese bread yung binigay sa hopya, lagi na lang hopya yun. Cheese bread yung dinala ko dito kay Kong Dante. Di ko alam, di ko na nakitang binanata niya kasi naiwan ko sa sakyan. Tapos pinahatid ko na lang doon sa kasama natin kasi sobrang traffic ho. Grabe ho yung traffic kagabi. Anong oras na lang ho tayo nakauwi? Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang Ano naman yan kumbaga binanggit lang ni Kong Dante diyan sa pagtitipon na yan. Pero narinig na ho yan ng mga dumalo dyan kasi nanonood ho yan ng Net25 at nasubaybayan ho nila yung Quadcom. Kumbaga dito ini-emphasize lang ni Kong Dante nakaramihan ho ng mga nangyayari ngayon dito sa pamahalaan na to talagang ang nagsusulong hindi ho para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ang mga ginagawa ho nila para mai-advance lamang ho nila yung kanilang mga political agenda. ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte.
Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko, yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget, ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. MVP Sara yan. Saan ka naman nakakita? 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. Ang ganda ng pwesto nitong si Attorney Jimmy, no? Pagkatapos ni Kong Dante, number 10. Tapos Senator Bongo. Ng ganong klaseng direksyon. 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayoko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po ng isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay
Ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun eh. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Yun talaga hinihintay ko eh. Yung hopya ni Kong Marcoleta. Yun ang problema dito, pati hopya. Kaya dinalan ko na ho siya, cheese bread. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kayan? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds, sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito eh. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun,
Alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong babahin yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po doon sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time, and for what? For nothing, for nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifestong ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo, tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa Makati, tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yata. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.